Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Eto na naman tayo at muling magbibigay ng reaction video at commentary sa mga kaganapang nangyayari ngayon sa loob at labas ng ating bansa. Etong video panonoorin natin mga kapatid mula kay John Reps. Ito'y about sa nangyayaring ang sigalot sa pagitan ng Iran at saka ng Israel. Ayon dito mga kapatid, mga fighter jets at refueling aircraft ng Iran sinimulang wasakin ng Israel mga kapatid, no? Mossad-based tinarget. So alamin natin ng detalye ng videong ito mga tol. Bago natin to simulan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary mga tol. At gusto mo makipagtalakayan, pwede ka rin magbigay ng komentaryo sa ibaba sa may comment section. At syempre, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sa update sa patuloy na labanan ng Israel kontra Iran, abay binomba ng Iran ang base ng Mossad Intelligence sa Israel gamit ang 4 umanong ballistic missiles, habang winasak naman ng Israeli Air Force ang isang air refueling aircraft ng Iran, pati na ang mga fighter jets nito sa mga paliparan sa Tiran. Alam mo, maganda yung discarding ginagawa ng Israel. Sa isang labanan mga tol, tina-target niya yung mga location o mga sites na kung saan pwedeng maging kumbaga lakas, puwersa ng kanyang kalaban mga tol, no? Tina-target niya yung mga vital part. 'Di ba? Para hindi ka na makaganti, tirahin ko yung pa at braso mo, parang ganon mga tol, di ba? Para hindi ka na maka-opensa. At para hindi ka na makadepensa, no, tirahin ko rin yung mga mga pansalag mo. Parang ganon ang ginagawa ng Israel, no? Mayroon namang palang fighter jets ang Iran, pero bakit nga ba hindi ito ginagamit upang bombahin o labanan ng mga fighter jets ng Israel? Mga luma na daw 40 years old na tanda nito Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Kung titignan mo, itsura pa lang di ba? Parang outdated na Sa patuloy na labanan sa pagitan ng Iran kontra Israel, sa galit ng Iran sa mga Israeli Mossad dahil sa pagsira ng mga ito sa mga air defense system ng Iran, abay gumanti naman ang Iran at tinarget naman ito ang base ng Mossad Intelligence sa Israel. 4 na missiles umano ang pinakawalan ng Iran, ngunit ang mga missiles umano ng Iran ay lack of accuracy, kaya't lumampas umano ang mga missiles ng Iran. Ayun lang. Kaagad namang lumagpas. Post ang Mossad ng mapang-asar at sinabing nasa Iran sila at wala sila sa kanilang base. Samantala sinabi naman ng IDF kagabi na ang Iran ay muling naglunsad ng 10 piraso lamang na mga missiles, ngunit na-intercept lahat ng missiles at walang tumama sa Israel. Bakit naman kasi kayo magre-release ng 10 piraso lang? At ilang oras pa ang nakalipas ay nagpahabol uli ang Iran ng 2 pirasong missiles at sa kabuuan ay 12 missiles lamang. Dito nabubuo ngayon yung perception mga tol ng Israel, 'di ba, at ng mga nanonood na humihina na nga yung Iran dahil nga siguro sa patuloy na pag-atake ng Israel sa kanilang mga missile facilities, sa mga underground facilities, 'di ba? Kasi nung umpisa, unang araw, pangalawang araw, 'di ba, ay nagpaulan sila ng sandamakmak. Nagpaulan sila ng 150 sa first wave, tapos sinundan pa ng sinundan mga tol. Ngayon nagpakawala sila 12. 'Di ba? 12 lang. Talaga mai-intercept 'yun, lahat-lahat. Kumbaga parang kung magkano man yung halaga ng isang missile na 'yon, parang pinaputok mo lang talaga na parang parang New Year. Parang ganun lang. Habang ang Israeli Air Force naman ay patuloy pa rin ang operasyon sa Iran, kung saan binomba pa rin ito ang mga military base ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps sa iba't ibang bahagi ng Iran. Kabilang umano sa mga winasak ng Israel ay ang mga surface-to-surface missiles at surface-to-air missiles ng Iran. Naalala ko dati pag naglalaro ako ng mga war games, mga lumang games pa, halimbawa Red Alert. Ewan ko, siguro may mga batang rito, no, batang 90s din. Yun ang nilalaro mga tol. Yung mga Red Alert, Yuri's Revenge, 'di ba? Kapag ako sumasalakay na dun sa base ng kalaban, inuuna ko talagang punteriyahin muna yung pinaka mother base.
Kasi pagkatapos mong puntiryahin yung mother base, mga tol, pag pinasabog mo yung ibang mga facilities niya, hindi na siya makakagawa ulit ng bago nun eh. 'Di ba? Yun talaga yung pero pinaka-paborito kong gamitin doon talaga yung yung aircraft carrier kasi ang daming mga parang lamok, yun sumusugod tuloy-tuloy yun. Ang galing nun. Ganda ng larong yun. Sana nga hindi ko alam kung meron pang ganun ngayon eh. Matapos burahin ng Israel ang 10 top military commander ng Iran, kabilang ang Chief of Staff na si Ali Rashid, ay kaagad namang ipinalit ni Khamenei si Ali Siadmani bilang Chief of Staff. Ngunit 2 araw lang itong nanungkulan bilang Chief ng IRGC dahil tinudas kaagad ito ng Israel kahapon. Grabe 2 araw lang no. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng Israel Air Force ang ilang missile group o mga nag-ooperate ng mga missiles ng Iran. Maging ang Iran State Broadcasting System ay tinarget din ng Israeli Air Force dahil nagpapakalat umano ito ng mga maling impormasyon at konektado sa communication center ng Iran military. Sa isang interview, sinabi naman ng Pangulo ng Israel na si Isaac Herzog Ito yung president. Kasi merong prime minister, merong president. Yung nakikita natin lagi si Netanyahu, prime minister yon. Ito yung kanilang presidente. Sa isang interview, sinabi naman ng Pangulo ng Israel na si Isaac Herzog na mananalo umano ang Israel sa labanan kontra Iran at tiwala siya sa kakayahan ng Israel Defense Forces. Think how much pain and agony this nation has gone through, and all we want to is to do good in the world, and we shall continue and we shall overcome. We have no other choice, and we're a very strong nation. Will you win this war? Absolutely. And Absolutely, ganun katindi ang kanyang pananalig mga kapatid, no? Sabi niya ganun. Will you win this war? Sabi ganun ng reporter. Absolutely. no other choice, and we're a very strong nation. Will you win this war? Absolutely. And I trust the Israeli Defense Forces. And by the way, there are many allies around the world who understand us fully. And Isa rin yun sa nagpapalakas syempre ng loob nila, yung mga allies. I think it's about time that the world that cares and the world that leads the world, meaning the G7 countries and their allies, understand this cannot go on anymore. This empire of evil is spreading terror, havoc, pain all over the world for decades. It's about time to tell them, go to hell, get the nukes out of your hands and stop. That's all. And you know what? Sometimes you have to do it. You have no choice. Ayon naman sa Iran International, hindi umano aakalain ng Iran na totohanin ng Israel ang mga banta nitong aatakihin ang Iran sa gitna ng pakikipagnegosasyon ng Amerika kaugnay sa nuclear program ng Iran. At dahil sa walang Yun lang, di nila akalain na tototohanin ng Israel yung ganun. takot na inatake ng kaugnay sa nuclear program ng Iran. At dahil sa walang takot na inatake ng Israel ang Iran, ay maraming bansa ang napahanga sa Israel tulad ng Germany, Greece, Hungary at Argentina. Kaya't inanunsyo ng Pangulo ng Argentina na si Javier Milei na bibisita umano siya sa Israel. Esta visita marcará un antes y un después en el fortalecimiento de la amistad entre la Argentina e Israel. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a los May God bless the Argentines. argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Samantala, ipinagmalaki naman ng Israel na hawak na nila o kontrolado na umano nila ang buong airspace ng Iran. Kaya't binisita at pinasalamatan din ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga Israeli Air Force na siyang pumilay sa Iran. חיל האוויר הישראלי שולט בשמי טהרן. בשינוי של כל המערכה. אנחנו בדרך להשיג את שני היעדים שלנו. חיסול האיום הגרעיני, חיסול האיום הטילאי. כשאנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו פוגעים במטרות האלה, במטרות של המשטר. בניגוד למשטר הנפשע, אנחנו בדרך להשיג ניצחון, והדבר הזה נרכש בזכות הטייסים הגיבורים שלנו, צוותי הקרקע הנפלאים שלנו. אתם עושים עבודה מדהימה. אני מצדיע לכם. כל אזרחי ישראל מצדיעים לכם, ואני רוצה להגיד לכם, רבים בעולם מצדיעים לכם ומתפעלים מכם. So para ngayon sa mga mamamayan ng Israel, ito yung mga bayani nila ngayon, di ba?
Lalo-lalo na rito sa kanilang Air Force kasi ito talaga yung nagsasagawa ng airstrike. זה חלק יסודי מהתקווה לניצחון שאנחנו נשיג אותו. אז תודה לכם, ובעזרת השם נעשה ונצליח ותמשיכו עד הניצחון. Bukod sa mga military base, missile launcher, air defense at underground na winasak ng Israel, ay isa rin sa winasak ng Israel ang nag-iisa umanong air refueling aircraft ng Iran. Nako. Ayon sa Nag-iisa na nga lang, nawala pa. pahayag ng IDF, mula Israel ay bumiyahe pa umano ang mga Air Force ng nasa 2,300 kilometers upang marating ang Masjid Airport kung saan naroroon ang nasabing refueling aircraft. Tanaw ang makapal na usok sa Mashhad Airport mula sa nasabing refueling aircraft ng Iran na tinamaan. Hindi lang yan, dahil sa isa pang hiwalay na operasyon ay may fighter jets din ang Iran na winasak ng Israel Air Force. Ayon sa IDF, ang dalawang Iranian F-14 aircraft ay nakaistasyon sa paliparan ng Tiran nang kanila itong sirain. Ang mga fighter jets umano ay iniulat na inihahanda para sa pag-deploy upang harangin ang mga Israeli fighter jets. Kaya't winasak umano ito bilang bahagi ng isang mas malawak na pagsisikap na inyutralize sa mga banta sa himpapawid bago sila ma-activate. Pero bakit nga ba hindi gumagamit ng mga fighter jets ang Iran upang labanan o bombahin ng Israel? Ang hukbong panghimpapawid ng Iran ay pangunahing binubuo ng halo-halong mga matatandang fighter jets. Tsura pa lang di ba? Sabi nga dun sa isang report sa First Post, yung ito'y nabili pa daw ng Iran sa Amerika nung panahong magkaibigan pa ang Iran at saka Amerika. Ito'y 40 years old na. 4 na dekada na ang tanda nito. Kaya kung tatapat mo siya sa fighter jets ng Iran, lala mo na lang talaga to ng alikabok, mga tol. Kasi unang-una, wala na to. Siguro hindi na to kasing bilis. Yung mga radar system nito, hindi na rin kasing, alam mo yun, updated nitong mga bago, yung mga modern aircraft, mga tol. Kaya hindi na rin siguro sila dumedepende sa mga ganito kasi kumbaga parang kung palili pa rin nila may sakay na piloto nila at pupunta sa Israel, sa pulto ng Iron Dome ng Israel. Na ang ilan ay gawang Amerika na nakuha ng Iran bago ang 1979 revolution. Ngunit dahil sa mga dekada na mga international sanction sa Iran, ang kanilang kakayahan na makakuha ng mga modernong fighter jets at mga pamalit na pyesa ay lubhang limitado. Ang Iran ay mayroong Grumman F-14A Tomcat, isang interceptor na gawa ng Amerika, at ang Iran lang ang tanging bansa na nagpapatakbo pa rin ito at ito ang kanilang pambato. Gayunpaman, kulang ito sa maintenance, palitin ng mga pyesa at iilan lamang ang mga ito. Ang Iran ay mayroon ding F-4 Phantom II, F-5 Tiger II, MiG-29 Fulcrum at ang pinakabagong J-7 na gawang China. Pinakabago, tas gawang China pa. Lahat ay mga kakarag-karag na maliban sa J-7. Ngunit Pinakabago light lang ito. Lahat ay mga kakarag-karag na maliban sa J-7, ngunit light lang ito at hindi ito akma sa mga dogfighting. Maaaring makakuha ng modernong fighter jets ang Iran mula sa Russia, ngunit pinili ng Iran na mag-focus sa pagdevelop at pagpaparami ng mga ballistic at cruise missiles. Maling diskarte. Pati Yun nga lang, di ba, kahit marami silang ganun, nakabuo na yung Israel ng kanilang pandepensa, which is yung Iron Dome, mga tol. Sana kung meron silang fighter jets na kaganon, kaso nga ang dami nilang sanction Hindi sila pinapayagan makakuha ng mga pyesa para i-repair yung mga ganon. Diba? So nag-focus sila sa paggawa ng mga missile. Pero sana nag-develop din sila ng sarili nilang fighter jets no? na sana ang nuclear weapons, ballistic at cruise missiles, maling diskarte. Pati na sana ang nuclear weapons, ngunit ang nuclear program ng Iran ay ito ngayon ang pinagmula ng kanilang labanan. Sakaling magkaroon man ng mga fighter jets ngayon ang Iran, ay posibleng mahihirapan pa rin ito dahil sa naiibang mga fighter jets ng Israel. Fully modified kasi ang mga fighter jets ng Israel at sadyang ginawa para lamang sa Israel. American-made ang engine at design pero advanced ang mga avionics dahil Israeli technology lahat.
Ang ganda rin kasi ng technology ng Israel. Maraming bansa ang gustong bumili nito, ngunit ang Israel ay hindi nagbebenta ng ganitong mga klaseng fighter jets. Alright mga kapatid, yan o, nakita natin ang diferensya nilang dalawa, pinagkaiba mga kapatid, no? So sa nangyayaring labanan na to, ano sa tingin ninyo, no? Ang Iran nga ba ay may pag-asang manalo sa Israel o ang Israel nga ba ay may pag-asang manalo sa Iran? Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa ibaba. Pero mas maganda sana, no, kung magkakaroon ng pag-uusap sa dalawang panig na to at matigil nawa, no, matigil na sana nawa etong mga nangyayaring kaguluhan dito, kasi ang talagang bukod tanging nahihirapan mga tol dito is yung mga sibilyan na hindi rin naman gusto yung mga ganitong klaseng kaguluhan. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.